Sa pong mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, purihin ang Diyos sapagkat muli tayo magkakasama-sama sa hapong ito sa School of Church Builder Daily Live Stream. Purihin ang dakilang Diyos at nagpapasalamat tayo sa pribileyo na ibinibigay po sa atin to our mentor, Pastor Wilbert Butchal, who is the Director of School of Church Builder. At kayo po na nariyan ngayon sa kanilang mga bahay, kayo po ay naglalakbay, nakikinig, nanonood. Isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Tayo po saglit manalangin at magbigay ng pasasalamat sa Panginoon bago po ako magsimula. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat sa hapong ito, naniniwala kami, Panginoon, na marami kang gagawin sa buhay po namin at higit sa lahat, Lord, kami po ay inyo pong pagpapalain ng iyong mga salita at sobra-sobrang biyaya ang aming matatanggap sapagkat ipapahayag ang iyong salita ngayong hapon. At sa aming pakikinig, Panginoon, buksan mo ang aming isipan at higit sa lahat, magkaroon kami ng ngitiing bukas ang aming puso upang ang iyong mga salita ay maging sandata po namin sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng pagsasanay, ay makita po namin ang aming sariling nakatayo at patuloy na naglilingkod sa inyo. Salamat sa opportunity, Panginoon, na tumanggap ng iyong mga salita sa hapong ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen and Amen. Mga kapatid, ang aking tinatalakay sa inyo ay household dynamics. Based po ito sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Again, tingnan po natin sa inyong screen. These things I write to you, though I hope to come to you shortly, but if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. Si Pablo po, sinasabi sa atin na ang church mismo ay tinawag ding household of God. At in the household of God, mahalaga po na tayo mag-behave. We ought to conduct ourselves sapagkat ito'y tahanan ng Panginoon at pamilya po ito at normal lang na dapat tayo ay mag-behave sapagkat tayo daw po ay pillar and ground of truth, which is the church of the Lord Jesus Christ. Akin pong tinalakay sa inyo ang household ni Noah based doon sa Genesis chapter 9, beginning in verse 18 to 27. At ipinakita ko sa inyo isa sa misbehavior or misconduct na ipinakita ni Ham na anak ni Noah. Basahin po natin sa verse 22 in your screen. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brothers outside. Yung una pong misconduct na ipinakita ni Ham sa atin sa kanyang tahanan, yung pong mag-cross ng boundary. At alam naman po natin, if we cross the boundary, ay meron pong tinatawag na corresponding consequence. At nakita po natin, isa sa hindi magandang kinahinatnan nung lahi, okay, o kaya mga anak ni Ham, sila Kanaan, ay hindi po naging maganda sapagkat nag-declare po si Noah bilang tatay. Siguro sa sobrang inis at galit niya at nalaman niya yung ginawa ng kanyang anak na si Ham ay sinumpa niya. At isa sa nilalaman ng sumpa na binitawan ni Noah as the father ay magiging slave or maglilingkod ang kanyang angkan sa kanyang mga anak. At itong naging dahilan kung bakit hindi magandang tularan ang misconduct or misbehavior ni Ham. Ano ba ang ginawa ni Ham? Nag-cross siya ng boundary. Ngayon pong hapon ay tatalakayin ko po sa inyo yung pangalawa na naging dahilan or misconduct or misbehavior na kung saan ito'y sumisira, okay, sa loob ng tahanan, sumisira sa relasyon ng pamilya. Dito makita natin ulit, dito sa verse 22, balikan po natin. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brothers outside. Dahil sa kahinaan, dahil sa kalasingan ni Noah, okay, nakatulog po na hubot-hubad at nung pumasok sa tent, okay, si Ham ay nakita niya yung kanyang tatay na hubot-hubad. Imbes na ito'y takpan niya ay hindi niya po ginawa at ito'y sinabi sa kanyang dalawang kapatid. Another misbehavior na ipinapakita rito ni Ham at ito rin ay makita po natin sapagkat ito yung isa sa sumisira ng relationship or
hindi nagiging maganda po ang relationship na nagaganap sa loob ng bahay if we don't overcome gossip. Okay? The Bible says, he told to his two brothers what he saw. Okay? At noong pong sinabi niya ito sa kanyang dalawang kapatid, yung dalawang kapatid ay tumugon. At yung pong pagtugon nila ay pinakita mo ng Biblia na nakatalikod po silang lumapit sa kanilang tatay at nilagyan ng kumot para po hindi ma-expose, para hindi nila makita yung kahiyan o yung kahubaran ng kanilang magulang. At dito, ipinapakita sa atin that Ham did not overcome gossip. Alam niyo po ba ang gossip or chismis? Napaka-deadly po ito. Nakamamatay po ito. Ito po sinasabi ng Proverbs 18 verse 8. Ang sabi po dyan, the words of a gossip are like choice morsel. They go down to a man's inmost parts. Sa Tagalog po, ang chismis ay masarap pakinggan. Gustong-gusto ng lahat na pag-uusapan. The Message translation, it says, listening to gossip is like eating cheap candy. Do you really want junk like that in your belly? Makita po natin, ang Biblia ang nagsasabi, napaka-cheap daw. Inalintulad lang sa isang candy. Inalintulad sa isang junk food na ipinapasok sa ating katawan. So, ibig sabihin, hindi po maganda ang naidudulot kapag we gossip. At dito, ichinismis, sinabi, yung kahinaan ng kanyang tatay sa kanyang dalawang kapatid. Imbes na siya mismo na nakakita ang gumawa ng paraan, ito'y kanyang sinabi pa sa kanyang dalawang kapatid. Pwede naman niyang takpan. Bakit kaya niya sinabi? Kasi si Ham bilang anak, hindi siya marunong. Hindi niya alam kung paano pagtakpan yung kahubaran o kahihiyan na nakita niya sa kanyang magulang. Pag sinabi pong takpan, okay, hindi po nangangahulugan na ito po ay ito-tolerate. Sapagkat tatay niya yun, paano kung mga alipin ang nakakita doon, di mas nakakahiya. Okay? So, dapat bilang anak, supposedly, siya bilang anak ay siya dapat yung merong kakayahan, may initiative na pagtakpan ito. Pero bakit hindi niya po nagawa? At makikita po natin dito, ito rin ay isang kahinaan ni Ham. Hindi niya magawang ma-overcome yung pong kanyang nakita at ito ay sinabi sa kanyang dalawang kapatid. Mga kapatid, this is one way, one of the things that will destroy relationship in God's household. Yung bang ichismis mo yung kahinaan ng mga kapatid sa Panginoon, kahinaan ng iyong magulang, or kahinaan ng iyong pastor or pastora. At ang Biblia ang nagsasabi na hindi daw ito nakakabuti sa isang tao. It will destroy the inmost part of a human being. Pangalawa po ay nakakasira or you will attack, okay, the integrity or the character of the person by telling, okay, those weaknesses, those mistakes na nakikita po natin. Alam niyo mga kapatid, sa church context, kung kayo po ay leaders, manggagawa sa ubasan ng Panginoon at kayo ay inappoint ng inyong pastor, the more you are closer to your pastor, the more na makikita mo yung mga iba't ibang kahinaan na pwedeng ma-expose, makita mo. At pag hindi po natin ito na-handle, if we are not mature enough to handle all this weakness or na-expose itong mga kahinaan ng iyong pastor, ay tiyak po, baka isa tayo sa magiging kasangkapan ng demonyo para ipagsabi yung mga hindi magagandang nakikita natin, okay, sa ating pastor, sa ating magulang, or kahit sa ating mga kapatid. Gossip in the Bible, ano ba ibig sabihin ng gossip? Simply talks about people behind their back. Sa Greek word po ng gossip ay sitoristes. Sa ibang translation po ay slanderer. Sa aklat ng Romans chapter 1 verse 29,
They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, malice. They are gossips. Gossips literally means a whisperer, a person who whispers behind your back with the intention of hurting you. Ang gossip daw po ay hinalintulad din sa pagbubulong. A whisper na kung saan the motivation is to hurt the person by telling to others kung ano man po ang nakita o narinig nilang hindi maganda sa isang tao. Sa ibang translation po, ang gossip ay slander, to speak evil of someone. Katalalos. Okay? Sa Greek word po nito, okay, katalalos, or sa Hebrew word, slander, means to speak evil of someone. Mga kapatid, when we gossip, we speak evil about people, we badmouth them. At ang sabi ng King James Version sa Romans 1 verse 30, backbiters. Ang sabi rito, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parent. When we badmouth someone with gossip, we bite them behind their backs, where the gossip is true or not. Mga kapatid, kahit daw totoo or hindi, the mere fact na ito'y sinabi natin sa iba na walang consent yung tao na yun at wala sa ating harapan nung sabihin, it will hurt the person itself. At yun ang sumisira kung bakit po hindi nagiging maganda ang relasyon sa pamilya. Hindi nagiging maganda ang relationship ng pastor, between the pastor and leadership and member of the house. Why? Because we allow gossip, slanderer, backbiters, whisperers to invade the household of God. And this is one of the misconduct or misbehavior na dapat ay alisin po natin at iwaksi sapagat hindi po ito nagiging magandang huwaran sa bawat isa. Pag-usapan po natin yung saan ba nagmula the origin of gossip. Balikan po natin yung Proverbs 18 verse 8. The words of a gossip are like choice morsel. Ang chismis daw ay masarap pakinggan at gustong-gusto ng lahat na pag-uusapan. Where does gossip originate? Let's see. Gossip is fueled by hell's flame. Ang chismis daw, pinagmumulan ito saan? Sa impyerno. Gossip is one of Satan's fiery arrows that he shoots at us and entices us to shoot at others. Ang sabi po ng James chapter 3 verse 6, the tongue also is a fire, a word of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and is itself set on fire by the flames of hell ignite gossip. Si Satanas daw po, si Satan is all behind all gossip, either directly or indirectly. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito. When we listen to gossip, we give the devil a foothold in our lives. And when we speak gossip, we're speaking as Satan wants us to speak. The old saying goes, a gossiper is the devil's postman. So, two sides po ang gossip eh. Yung sabihin mo sa iba, yung kahinaan ng isang tao, that's already slander or gossip. Yung pakinggan mo, yung makinig ka sa sinasabi ng iba tao sa iyo, that is also a gossip. So it comes from the devil, and this is one of the schemes of the devil to destroy God's household relationship. Second, gossip originates from the evil in our hearts. In Luke chapter 6 verse 45,
In your screen it says, the good man brings good things out of the good stored up in his heart. And the evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For out of the overflow of his heart, his mouth speaks. Saan daw nagsimula? Doon sa evil things that comes from our heart. Kaya pala sinasabi ng aklat ng Kawikaan, guard our heart, because out of it flows all issues of life. Out of the mouth speaks. Kung ano daw nilalaman ng puso natin, yun din ang madalas na sinasabi ng ating bibig. So it originates from the evil in our hearts. It does not only come from Satan. It does not just originate from Satan, but it also originates from the evil in our heart. Gossip comes from a heart that is full of evil. Insults comes from a heart full of evil. Gossip, insult, criticism. So when we allow our sinful natures to control our hearts, evil fills our souls and evil spews out of our mouth. So mag-ingat po tayo sa pakikinig ng mga taong nagmamarites po sa atin. At minsan, kasama tayong nagsusulsul. Sapagkat ang sabi na ng Biblia, ang chismis ay magandang pakinggan, masarap na pinag-uusapan. Another source, origin of this gossip can be the result of hatred. In the book of Psalm 109 verse 3, sa Tagalog, ito po ang sinasabi. Kay rami ng sinasabing pangungusap na di tunay, kinakalaban nga ako kahit walang madahilan. King David himself experienced slander, backbiters among his people. Dito, nagreklamo si David sapagkat bilang hari, bilang leader, na supposedly na i-appreciate siya, i-recognize siya, i-comment siya sa kanyang ginawang magaganda sa bansang Israel. May mga tao din pala sa panahon na kung saan uso na pala ang marites at mga marisol. Ano pong sabi rito sa awit 109 verse 3? Kay rami ng sinasabing pangungusap na di tunay. Pinag-uusapan siya. Pero lahat na naman ng pinag-uusapan patungkol sa kanya ay hindi naman tunay. Kinakalaban na ako kahit walang madahilan. Parang true to life. Mga kapatid, kaya po nababalitaan natin na kaya pala nasisira ang relationship dahil doon sa mga sabi-sabi. Dahil doon sa mga kwento, gawang kwento, or ginagawan ng kwento, whether ito man ay totoong kwento or hindi totoong kwento. Ang sabi ng Biblia, hindi dapat natin ito ipinagsasabi. Sa panahon ni Pablo, nakita niya rin ito sa Ephesian Church. Anong sabi niya sa mga iglesia sa Epeso? Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. So, gossip originates from hatred. Paggalit ka sa isang tao, masama ang loob mo sa isang tao. Ano po ang madalas na magiging epekto nito sa atin pag hindi ito naalis sa puso natin? Pwede tayong manlait, mambulyaw, at pwede tayong manakit ng damdamin ng ating kapwa. When we allow hurt, anger, bitterness, and rage to live in our hearts, we entertain thoughts of hatred, retaliation, and revenge. And one way that we vent our anger, bitterness, and rage, chismis. Para mailabas natin yung galit, pagkapuot, at sama ng loob natin sa isang tao. Lalaki ang problema, at paano pinapalaki? I-chismis. Okay? Mahirap po talagang laman ng tabloid, ng kwento, ang ating buhay. Okay?
At tayo naman mga anak ng Diyos, lalo na tayo mga anak ng Diyos, ay huwag lang iwasan, kundi huwag natin i-entertain, huwag dumating sa puso natin yung galit, huwag tayong magpapagamit sa demonyo, huwag tayong makikinig, at huwag tayong magsusulsol sa anumang kwento, whether ito ay totoo or hindi, sapagkat ipinagbabawal ng salita ng Diyos na tayo po ay makinig at magkwento sa ibang tao. Where gossip came from. It originates or it is a product of idleness. 1 Timothy 5 verse 13. He tell us how idleness can lead to gossip. Sabi rito sa Tagalog, sila'y nagiging tamad at nag-aaksaya ng panahon sa pangangapit bahay, mga marisol, mga marites. Eto na sila. At sila ay nagiging tsismosa, mahilig makialam sa buhay ng may buhay at madadaldal. Ang mga gossipers daw ay mahilig mangapit bahay, mahilig makialam sa buhay ng may buhay at hindi maiwasang magdaldal ng buhay ng ibang tao. People with too much time in their hands often become gossips and busy bodies. Idle hands are the devil's worship. So yung palang, pag wala kang ginagawa, wala kang magawa sa buhay. Pwede palang dumating sa iyo itong salitang gossip. Yung lack of activity, wala kang aktibidades na ginagawa. Every day. Kaya pala maraming mga tambay, ang pinagmumulan talaga ng chismis, yung mga walang ginagawa sa buhay. That akala nila yung pagiging madaldal, pakikialam sa buhay ng may buhay, gawa. Actually, in fact, ngayon po pinagkakakitaan yan sa panahon natin. Look at one of the domain, okay, na kung saan ay dapat nating i-conquer. That's media, arts, and entertainment. Sa media pa lang. Okay? Alam mo na. Okay? Alam mo na napakaraming kwento. Whether totoo or hindi, they will expose you. Para saan? Yung expose. Para kumita, mag-trend. Minsan, pwedeng i-reel. Okay? I-video. At doon, magiging trending ka. At pag maraming views, kumikita. Sa panahon natin, pinagkakakitaan ang chismis. Whether ito'y totoo o hindi. Pero alam nyo, sa panahon nila Paul, sa panahon nila Jesus Christ, even in the Old Testament, walang puwang ang gossip sapagkat may katumbas itong parusa. Ano ang magiging epekto nito sa atin? What trouble causes gossip in our life? It always brings trouble, obscure the truth. It drives us from God. It ruins reputation. It will destroy relationship. To the point, it will divide churches. The trouble with gossip is very destructive. Yan ang unang-una. Napaka-destructive. Incredibly destructive. James 3:6-8 says, the tongue also is a fire, a word of evil among the parts of the body. It corrupts our whole being. It sets the whole course of our life on fire. And it itself set on fire by hell. Ang mga dila daw na matabil at madaldal, hindi daw ito kayang patigilin sapagkat ito'y hinalintulad sa isang apoy. At ang apoy po ay hindi po yan, wala pong sinasanto po yan, whether mayaman, mahirap. Okay, pag ikaw ay nadaanan ng apoy, very destructive. Nakakasira, nakakamatay ng character at ng reputation. It is a deadly poison. Gossip is a wildfire that when gone out, when it gone, hindi mo na yan kayang kontrolin. Gossip is a wildfire. It's also a deadly poison. It will make you miserable that you will wish that you were dead. Kaya pala siya tinawag na destructive.
So, ito ang isang epekto pag hindi natin ito naiwaksi. Okay? It will become destructive. Another, gossip is what? Is a characteristic of an unbeliever. Kalikasan na raw ito sa mga hindi mananampalataya. Pero how come? May mga mananampalatayang hindi maiwasang mag-gossip. Maybe kahinaan, pwede pang paglabanan. Pero kung ito'y maging buhay at kabuhayan po natin, mga kapatid, hindi po uubra yan sa harapan ng Panginoon. Romans 1:29 to 30, it describes how this unbeliever shunned God. They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. Gossip and slander belong to the unbelievers who have rejected God. That's why when we gossip, we talk like people who have rejected Christ. Ang isang taong nakipag-isa kay Kristo, siya'y bago ng nilalang. Ang pagiging gossiper ay hindi na bahagi ng kanyang buhay. Mga kapatid, kung kayo at ako ay tumanggap sa Panginoon, kumilala sa Diyos at naniniwalang dapat maging matuwid at mabuhay ayon sa kaluguran ng ating Panginoon, we must not allow gossip to invade our heart. This is the only way para po hindi tayo magamit ng demonyo to destroy our house and the household of God. Another effect or trouble that will bring this gossip, it spreads falsehood. Ephesians 4:25 says, therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor. We are all members of one body. Yung pong hindi makatotohanan yung sinasabi, it will destroy relationship, it will destroy God's household. Pag tayo daw po ay naggagasip, lahat ng sasabihin natin, distorted. Kasinungalingan, half-truths. Kaya nga, ang mga gossiper, 90% hindi totoo. Hindi totoo. So, ano po ang dapat gawin po natin? Mamaya po, I will tell you the remedy of eliminating gossip in our life. Gossip separates friends. That's the trouble of gossip in our life. Proverbs 16:28, ang taong baluktot ang isipan at naghahasik ng kaguluhan, sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. Just a few seconds lang, magchismis ka lang, lalo sa mga taong malapit sa buhay mo. It will destroy trust, it will destroy relationship. Sa church, it will destroy our relationship with one another. Sa tribe ng School of Church Builder, if we slander, if we gossip, it destroys relationship. Bakit po may mga na-split na church? One reason, gossips. Kaya pala isinama ng Panginoon yung gossip or slanderer. One of the deadly sin is gossip or slanderer. Tingnan po natin sa Proverbs 6:19. There are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to Him. What are they? Haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked schemes, feet that are quick to rush into evil, a false witness who pulls out lies, and a person who stir up conflict in the community. Yung nag-i-stir up ng disunity, yung gumagawa ng kwento para mahati, ma-divide ang relationship o ang simbahan o ang tahanan. These are God hates.
these are detestable in the eyes of God. Ham did not overcome gossip. And that's the reason why yung kanyang angkan ay hindi naging maganda yung kahinatnan. Naging kahinatnan because of the misconduct, misbehavior. Kung ginawa lang ni Ham na takpan yung kahiyan at kahubaran ng kanyang tatay, malamang walang sumpang naganap sa kanyang lahi at sa kanyang mga anak. Paano ba tayo makakaiwas? What's the remedy? What's the antidote of gossip? We know that gossip originates from Satan. It is the product of our sinful nature. We know how incredibly destructive gossip is. Now, let's now go and apply the remedy of God about gossip. Number 1, learn to overlook an offense. Proverbs 17:9 says, ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan. Ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Let's overlook an offense because overlooking an offense is an act of love. It is an act of love and friendship. Ito daw ay palatandaan na tayo daw po ay spiritually mature. Kung ikaw po ay offended, nasaktan, huwag mo lang i-chismis. Usapin mo na yung isang tao, mag-usap kayong dalawa, at mag-settle kayong dalawa. This is how we overcome gossip. Next, kung hindi man ikaw yung nagmamarites, hindi naman ikaw yung nag-chichismis. Second, don't listen to gossipers. Proverbs 20:19. A gossip betrays a confidence, so avoid a man who talks too much. Sa Tagalog, sabi rito, ang lihim ay nahayag dahil sa mga chismis. Kaya huwag kang makisama sa taong makatiang dila. These are wrong companionship. Ano yung una na dapat natin gawin? Let's overlook an offense. And how to overlook an offense? Mag-release ka na lang ng forgiveness. And talk to that person personally. Because it is an act of love and friendship. It symbolizes that we are, what? Mature enough to handle it. Second remedy is don't listen to gossipers. Mas maganda, kapatid, na kahit may nagchichismis, huwag kang makinig. Hanggat mare, layuan mo. Now, kung hinahabol ka nitong gossiper na ito, pangatlo, confront gossipers. Mas magandang komprontahin mo. Apply the principle in the book of Matthew chapter 18. Ang sabi rito sa Matthew 18:15-17, basahin ko po sa inyo sa Tagalog. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarili namin. Tungkol sa kanyang kamalian, kapag nakinig sa iyo, naibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. Ngunit kung ayaw niya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niya makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niya makinig sa iglesia, turing mo siyang parang hentil o isang maniningil ng Diyos. Ano ibig sabihin? Iwasan mo. Pwede palang iwasan ang gossipers. Ephesians 4:15, Paul encourages us, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo ng ating lahat. Mga kapatid, let us speak the truth in love. This is how we overcome, this is how we eliminate gossipers or gossip. Another remedy or antidote of gossip, Ephesians 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig.
Watch our tongue carefully. Bantayan daw natin. Bantayan daw natin ang ating bibig sapagkat hindi maiwasan pag ito'y nagsalita na. May dalawang mag-asawa, ang kwento rito, dalawang mag-asawa, nanalo po ng lottery sa Amerika. Yung pong wedding sa atin. Okay? Sa ibang bansa, nanalo sila ng lottery. Grabe grabe po yung premyo na pinalalunan. Pero hindi pa na ipapalit yung cheque ay hindi pa nila kukuha yung reward nila. Nag-away po sila. At ang ginawa ng babae, sa sobrang galit niya, sobrang conflict, okay? Sobrang galit, sama ng loob doon sa kanyang asawa, okay? Pumunta siya sa pinakamataas na building. At nung makita ng kanyang asawa sa baba na siya yung, okay? Nagsisisigaw at isinusumpa niya ang kanyang asawa. Dahil nasa kanya yung ticket number. Walang ginawa yung lalaki kundi umakyat at ito ay pinuntahan sa rooftop ng building. Alam nyo, pag sobrang galit ng isang tao, hindi na rin alam kung anong pwede niyang gawin. Nagdilim ang kanyang paligid. Palagay niyo, ano pong ginawa niya? Nagpakamatay? Pinunit niya po ng maraming beses yung papel na naglalaman ng winning number ng lottery. At sa kanya, inihagis sa impapawid. Ang ginawa ng lalaki ay bumaba at kinolekta lahat, pinuntahan lahat yung mga napupunit, punit-punit na mga pira-pirasong mga papel. Pinipilit niyang hanapin at pagdudugtungin. Alam niyo mga kapatid, pag nabitawan na natin ang salita sa ibang tao, hindi na po natin ito maibabalik. It will destroy the reputation and the character of the person. It can destroy trust and relationship. Why? Because of gossip. Kaya winawarningan tayo ng Panginoon. Matthew 12:36. Tandaan ninyo, sa araw ng pag-uukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niyo. Nasabi ng salmista sa 141 ng verse 3, O Yahweh, bibig ko ay iyong bantayan. Ang mga labi ko ay lagyan mo ng bantay. Ang pinakamatalas makapangyarihan sa katawan, bahagi ng katawan natin ay dila, hinahalin tulad sa isang apoy. Hindi lang yan. There's power in our tongue. Pwedeng magbigay ng buhay, pwedeng magbigay ng kamatayan. Sapagkat tayo po ay iniligtas ng Panginoon, pinalaya tayo ng Diyos, pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Magpatuloy tayong lumago sa Panginoon upang hindi maulit ang nangyari kay Ham at sa tahanan ni Noah na dito nagsimula yung salitang sumpa. Dahil sa sobrang galit, sama ng loob, Noah cursed the children of Ham. Hindi lang children, the whole descendants of his son Ham. So, ang matabil na dila, hindi po napapakinabangan, walang pakinabang, walang magandang naidudulot ito sa bawat isa sa atin. Ang sabi ng Panginoon, speak with one another in truth and with love. Do not become like Ham. Kahit may nakita ka, okay, huwag mong ipagsasabi. At sa tingin mo kung nakita mo at meron kang kakayahan na gampanan ang iyong tungkulin sapagkat ikaw ay bahagi sa buhay ng tao na yan, meron kang magandang relationship sa kanya. Gawin mo yung katulad ng ginawa ni Shem at Japhet. Patalikod na lumapit sa kanilang tatay at patalikod na tinakpan ang kahiyan at kahubaran ng kanyang tatay. Kung ikaw ay leaders at workers at may kang mga nakikitang kahinaan ng iyong pastor, huwag mo itong i-chismis, kundi gawa ka ng paraan para takpan. Not tolerate, pero takpan mo yung kahiyan na nakikita mo sa buhay ng iyong pastor.
imbes na lumayo ka, huwag kang lumayo sapagkat pwede kang gamitin ng Panginoon para matulungan mo ang iyong pastor, ang iyong leader, na mapagtagumpayan niya ang kanyang kahinaan. Well, salamat sa Panginoon sapagkat ako po ay naniniwala na ang mensahe ng Diyos ay nakarating di lang sa ating isipan, kundi sa ating puso. Mga kapatid, may pag-asa pa sa mga taong tsismosa at tsismoso. Ang susi, ang isang taong nakipag-isa kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang lumang buhay ay wala na, at ang mga bagong buhay at pamumuhay ay dumarating sa Kanya. Purihin ang Panginoon, tayo po lahat ay magpasalamat sa Diyos. Lord, salamat po sa kapangyarihan mong palayain kami sa aming lumang buhay. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin, ang grasya mo ay sapat para lahat ng kahinaan namin ay mapagtagumpayan. Thank you, Lord, for reminding us this afternoon that gossip should not be our life. That being a gossiper, it will always bring trouble in us. Being a gossiper, Panginoon, it will destroy relationship at masisira ang buong sambayanan. Masisira ang relationship namin sa tao kapag ipinagpatuloy po namin ito. Kaya mo, Lord, sa hapong ito, humingi kami sa iyo ng tawad sa mga sandali, Lord, na kami po ay biktima ng salitang gossip. Patawarin niyo po kami, Panginoon, dahil kung hindi man kami ang nagsasalita o gumagawa ng kwento, kami po ay nakikinig sa mga taong nagkwento ng buhay ng ibang tao. Forgive us, O Lord. At sa hapong ito, Panginoon, salamat dahil Diyos kang tapat. Alam namin patatawarin niyo kami at linisin niyo kami sa aming mga karunungan. Pagpalain niyo ang bawat isa. Nire-release ko sa hapong ito ang pag-ibig ni Kristo, ang mabiyaya, sobra-sobrang kagandahan ng loob upang ang lahat ng bagay na ating nilalakbay sa buhay, bawat challenges ay ating pagtagumpayan. Salamat po, Panginoon. Ito po'y sama-sama niyong nindalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat sa pagtanggap at pakikinig ng salita ng Panginoon. Stay safe, stay connected. God bless us all.